Wala pa naman kasi wala, nangumusta lang ako. Yun inuna ko, yung health niya o how he's feeling. So, Mayor, ambot, wala ko nangutaw, hindi ako nagtanong. Next time, bukas, pangutanong ako. I have a question. What did you feel when you first saw your father? Honestly, mix ang emotions ko kasi tatay mo yan eh. He's 80 years old. Sabi niya nga 84 siya. So, it must have felt 4 years na siguro sa kanya doon na nasa loob siya ba? Hindi natin alam, di ba? So, we try to insist na 80. Tapos sinasabi niya 84 daw siya. But it's only been, what? A couple of months, di ba? 3 days. Yeah. So, yun. Well, I think at that age, siguro he's been a very popular former president ever since he came down. Yung wala namang nakakuha ng ganung trust rating even sa buong mundo. So, I really think he doesn't deserve this. Hindi naman talaga perpekto lahat ng administrasyon, lahat ng mga dumaan na presidente, pero why would you do this to a person that clearly na pinakita niya sa mga tao on how you love your country? So, during his term, like I said, hindi naman sa perpekto, but he always emphasizes the love for country. And yet you do this to him, 'di ba? So yun ang naramdaman ko na it's really so unfair that they did this. Mayor, magandang hapon po, Mayor. At kasama natin ang mga supporters ni Tatay Digong sa hapong ito. So, kumusta po si PRRD? Ano po ang mensahe niya sa pangbayan? Sabi niya na sinabihan ko man kasi na marami naghahintay sa kanya everyday dito. Masaya siya. Sabi niya, pag makalabas siya, he will personally thank you pag once he gets out. Thank you for your enduring trust and confidence in him. That was his specific words. So, he's happy. He's optimistic kasi nakikita niya. Kasi nga, nakukwento namin, since nung illegal arrest niya until now, marami sa inyo talaga, lalo na rin mga OFW, na kung kahit nasa iba-ibang lugar, all over Europe and some, New Zealand, no? See? Oh, yeah. So, marami sa atin na hindi from Netherlands, but, from really far away. So, England, New York, Sweden, so, ako Davao. So aware siya na ganon yung sitwasyon. So I think he's happy. Though, kasi nasa loob siya eh. That takes away a lot of strength from you. But knowing that you are here, I think may bibit-bitin siya sa tulog niya na alam niya may nagmamahal sa kanya at lagi nagsusuporta. So malaking bagay. Kahit sa amin din, kami pamilya kami, yung tatay namin dyan, yung husband niya. Kita niyo, kikilig, di ba? Nasa loob. Marami sana kasama si tatay matulog sa loob. But anyway, okay naman. Masaya kami. As a family, masaya kami na nandyan kayo because hindi naman tayo magkadugo. I know, but nobody ever told you to do this. No. I know that you're doing this out because gusto nyo lang and you really believe in him. Yes. So, maraming salamat sa inyo. Wala akong masabi. Siguro kung walang ganitong klaseng suporta from the Filipinos, ayaw ko na rin. Ang hirap eh. Ang hirap ng sitwasyon. We are against an entire administration. So, pag wala kayo,
Baka bukas nga wala na ako, di ba? Hindi natin alam eh. But I know that my father and especially my sister also ngayon na nandyan pa is protected by the people. Sir, That's why 2028 senador. Okay ra ko. Unya may magbanday sa Davao. Okay ra. Di, magkataas imuhang posisyon, magkadako imong problema. Dire ra ko sa kanang kuan, Davao ra ko. Ay ko ninyo gilabte. Sir, may pag-uusap po ba kung ano yung mga priority programs ng projects ni PRD as Mayor of Davao City? Wala man, kay nangumusta lang siya sa Davao. So, yung tinanong niya kung ano status, sabi ko okay naman, yung turnout ng elections shows that they still believe in him. Kasi siya yung tumatakbo na mayor. So, tambak talaga yung kalaban despite of Landslide. in spite of na ang dami nilang pera na ginamit, yung tinayuan nila yung resources ng DSWD and they claim it as their own resources to as indirect vote buying, but still, you know, the Davaoenos believed in him. Ibig sabihin yan that you cannot really topple down kung ano yung nagawa ng isang tao and trust na nag-gain niya sa mga Davaoenos. So, luckily, ako, si Duterte din, anak niya, kasama ako doon, nadamay lang ako, kumbaga, so nakuha ko rin yung boto, mostly na nakuha niya. So, yun, I'm so thankful for what's happened in the elections in Davao. Wala ba kayong napag-usapan, Mayor, kung kailan po yung panunumpa ni PRD? Wala pa naman kasi wala, nangumusta lang ako. Yun lang inuna ko, yung health niya o how he's feeling. So, Mayor, ambot, wala ko nangutaw, hindi ako nagtanong. Next time, bukas, pangutanong ako. Mayor, I have a question. What did you feel when you first saw your father? Honestly, mix ang emotions ko kasi tatay mo yan eh. He's 80 years old. Sabi niya nga 84 siya. So, it must have felt 4 years na siguro sa kanya doon na nasa loob siya ba? Hindi natin alam, di ba? So, we try to insist na 80. Tapos sinasabi niya 84 daw siya. But it's only been, what? A couple of months, di ba? 3 days. Yeah. So, yun. Well, I think at that age, siguro he's been a very popular former president ever since he came down. Yung wala namang nakakuha ng ganun trust rating even sa buong mundo. So, I really think he doesn't deserve this. Hindi naman talaga perpekto lahat ng administrasyon, lahat ng mga dumaan na presidente, pero why would you do this to a person that he clearly na pinakita niya sa mga tao on how you love your country? So, you know, during his term, like I said, hindi naman sa perfecto, but he always emphasizes the love for country. And yet you do this to him, 'di ba? So yun ang naramdaman ko na it's really so unfair that they did this to him. A lot of people, sir, wanted to know if the former president is active, naglalakad ba siya, kung may activities ba siyang ginagawa, because a lot also are afraid that with his age. Yeah, tama naman yung iniisip natin na ganun kasi nga matanda na siya. But siguro, I think on some days he's okay, on some days maybe not. Ganun naman ang tao, wala naman talaga consistent dito sa pagdating sa kasiyahan at sa kalungkutan, di ba? So, he's like anybody else. He's just an ordinary person at the end of the day. So, you know, whatever, kung ano man yung mafe-feel ng mga tao na nakakulong, then he goes through with it. But he's a strong guy. He's yeah. So, there's a lot of reason for us to be optimistic about that. Yeah. All this inside. So, you know, like, yan, kasi kami, mga pamilya, nakikita ninyo naman na pumapasok kami. So, pag nakikita namin kayo,
You know, that love that you have for him, yung energy nyo dito na hindi nawawala, it goes inside. It goes inside. Kasi kinukwento namin sa kanya lahat. Thank you, Mayor. Mayor, additional lang po. Sir, may knowledge na po ba si PRD patungkol kay Tory as the new PNP chief? Ano po yung reaction niya dito? Wala man. Di ba siya? Wala man. Sinabihan namin, pero kala ko nga maano siya, pero wala man talaga yung gago na yan. Wala rin talaga yan. You know, like, kasi, I would admire this person kung talagang he did everything with due process. Diba? But, you know, like, technically, if we talk about the case or you know, like, we review what happened, what transpired during yung ginawa sa kanya with KOJC and lahat, it's nothing. Wala. He's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. That's it. Nothing more than that. 3 ranks yung inakyatan niya. Tinalunan niya 3 ranks. And na ngayon sinasabi ni Marvel na it was based on merit. Come on, 'di ba? Okay, if it was based on merit, ganito sana 'yun. Sana legal lahat na nangyari. But since yung tao na yan nag-operate, I don't know. It's not a criminal yet kasi hindi pa man sa korte, but he behaved like a criminal. So bigay na yan sa kanya, PNP niya, tangin na siya. Okay lang. Okay lang, Mayor. No one is impressed. Yes, thank you, Mayor. Mayor, okay lang ba may additional mga question? Sorry mga akin, namalikas ko. Nari kumama. Mayor, sabi ni Pangulong Marcos, gusto raw niya ng pagkakasundo sa inyong pamilya kahit wala namang pahayag mula sa inyong panig. Pero iginiit niyang dapat walang kondisyon ang reconciliation. Kahit nanawagan ang taong bayan na dapat iuwi niya si PRD, ano po ang reaksyon niyo rito, Mayor? So, sa pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin niya yung reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president. Kita mo, tingnan nyo ha, gusto niya reconciliation. Hanggang 20 niya nga bugas, ang tudgaron, puta. Mayor, Wala din, no. He's a liar. He's a liar. Yes. He lies so much. maraming basis na. Puro kasinungalingan ng tao na yan. And ang style kasi ng administrasyon na yan, press release, gusto reconciliation. Ganito yon. Listen to me. Itong nangyari, 'di ba, pagkatapos ng eleksyon, so naratol sila, sabi ni Saya pa. Parang shaken sila with the results kasi nung pagsabi niya 12-0 papasok sila. Then ang nangyari, wala, watak-watak. And we do not even know kung saan kinuha ni Bam at saka ni Kiko Pangilinan yung boto nila. Huwag na natin pag-usapan yan because pero, di ba, yung resulta ng election, you have the administration, madumi na nga kayo maglaro, tapos ganun pa yung result na nakuha nyo. So, may mass resignation ngayon nangyari. Now, I have this theory. Itong mass resignation, sino man yung na umalis talaga dito, is Soljan Guevara, di ba? I think that was only a smokescreen to tanggalin si Soljan Guevara kasi they do not want to admit na hindi nila masagot yung mga tanong sa kanila. And I do not know kung ano ang gagawin nito ang bagong Solicitor General for the administration. So, yan, puro PR, puro positioning, puro angling sa media, and puro propaganda. That's all that you will get from this administration. It's been 3 years and it's been like that. So do not expect that things will get better dahil sa sinabi niya may reconciliation and he's trying to man up and no. Like what PRD said, and it clearly shows ngayon midterm na ito that he is weak. And nakita natin yan ngayon sa midterm elections na talagang mahina siya. Mayabang pa, magsabi ng 12-0, 12-0. Talo ang mga kandidato niya. Mayor, hindi pinansin ni Pangulong Marcos ang malaking bagsak ng kanyang trust rating. Ang sabi niya, marami naman daw ibang survey bukod sa Pulse Asia. Ano po ang masasabi niyo rito? Yung Pulse Asia is 25%.
35? 25. 35? Well, let me tell you, I've seen the other surveys. He gets 15, 20 at most, 25 at most. So yung sinasabi ng ibang survey, bakit di niya na binanggit kasi mas bababa pa siya doon. Mayor, yeah. Yung pagpasok nyo kay Tatay Digong, ano yung balita sa Pilipinas na binalita nyo sa kanya? Anong reaksyon niya? Meron ba kayong balita? Na Masaya, masaya. Hindi yung mga balita like yung appointment ni Torre, may mga ganun. Wala man, hindi masyado sa ano kay Torre talaga. Hindi sa concern, wala siyang concern kay Torre. Kahit na, yung Torre talaga, irrelevant naman talaga yung tao na yan. Aso lang talaga. Iro ba? Iro. O muna, pag utosan mo, gagawin niya in exchange for, of course, you know, everything is negotiated in this administration. It's a very, very clear. Nabakit nyo ba ho yung pag-postpone nung simula ng impeachment kay VP Sara? Anong reaksyon? Hindi, wala na. Mostly, pinag-usapan namin Davao man, tapos pamilya, ganun. So nag-mensahe po ba siya na gustong-gusto niya na sana makabalik ng Davao? Ano po yung, pinaka-na-touch ka during the conversation kanina? Wala man. I mean, di ba, kasi nung una ko lang nakita because, physically, medyo nag-iba yung pumayat siya eh. Kasi walang tuyo. Walang tuyo. May bulad niya. Bulo mo, ano ba, we're Filipinos eh. We want Filipino food. So, pumayat. So, yun, medyo naapektuhan ako. But other than that, kasi may naniniwala ako na wala talagang kaso yung tatay ko. Yes, kasama po. So I know, na sooner or later is going out. He has to go out. Wala man silang, tama may sinabi niya. Wala silang reason to keep him there. Kasi yung apprehension pa lang sa kanya, illegal yun. Everybody saw it. Not only the Philippines, but the entire world saw it. There's evidence. Meron ba siyang message sa government na napag-usapan? Wala naman. Wala siyang mensahe. Wala man. Sa inyo naman, family lang. yung personal nyo naman pananaw, anong tingin nyo nung reaksyon nyo nung nakita nyo talaga si Amy Marcos naririto? Ako? Wala naman kay Amy, pero ayoko na sa mga Marcos talaga. But Amy, it's politics ba? But I can, I can be casual with her. I can treat her as a friend, but Yeah. let's not talk about politics kasi hindi tayo magkasama dyan. Yeah. Pero Mayor, gusto ko lang i-clarify kasi minsan may mga lumalabas, syempre hindi ko alam kung trolls niya o whoever, na parang ang pagdating dito ni Amy Marcos, parang pinapalabas nila, parang siya yung bringer of hope for PRRD to go home. Uuwi na raw I niya. just want to correct that in your own, perspective. Meron ba siyang power to bring PRRD home? Kasi yun yung mga lumalabas sa mga trolls. Hindi. Kasi nakauwi na ba si Madam? Nakauwi na. Nakauwi na. Hindi totoo kasi wala man niya dala. Pero hindi sa ginaano ko siya, inaasar ko siya or anything. Pero kasi kung ganun yung ginapag-usapan. Hindi, mas maganda po kasi yung klaro dahil kami dito nakikita namin yung effort ng family. Yeah, but You're doing your best. whatever it is, kung nandito si Madam Amy, okay na yun. That's enough na she's supporting. Wala naman akong problema sa ganun. Iba yung politics, iba rin tong ano. Like, alam nyo kasi, ang ginagawa talaga ng administration ngayon, they're trying to divide us. So, yan yung, that's how you conquer, a people. Divide. Kasi pag nagkagulo kayo, may mapupulot sila, makakawakan nila with the use of resources, money, whatever, intimidation. Alam mo, Kaya nagkakagulo tayo. So, we have to remember na lahat tayo Pilipino. Mapa-Ilocano ka ba, Dabawenyo ka, Bulanon ba ka, unsa ba ka niya, Banyakis ka, unsa. Filipino tantanan, at the end of the day, we have to help each other. that's true. Okay? Alam mo, So, napakaganda ng sinabi mo, no, Mayor, kasi ako bilang isang observer, kasi nalulungkot kapag nakikita mo may division. So once and for all, nandito si Mayor, at least pinapakita niya sa atin na dapat hindi tayo nag-aaway-away.
Kasi ang bottom line, we're here because of Pangulong Duterte. Di ba dahil kinidnap Right. siya. So, napakaganda ng mensahe na dapat tayo sumusuporta kay PRRD talaga. Hindi tayo nagkakagulo. Kasi yun ang gusto ng mga ng mga bangal. Mayor, depende lang sa bakoy mo ng tubagon. Mayor, sinabi ni Pangulong Marcos na watch me sustain ang 20 pesos na kada kilong bigas. Naniwala po ba kayo sa na posible ito? You know, things are easier said than done. So kung gawin na yan, mabuti, di okay, sige. Wala. Ano ngayon? Will that change what you have done to this country in the past 3 years? 20 pesos mo na bigas because if you're really sincere kung ano yung gusto mo, ginawa mo na yan day 1 pa. Ganun lang yun. Bakit? May utang pa tayo ng loob sa kanya pag nagawa niya yan? Utang ina. Sama ni kalibutan na Last question na lang, Mayor. Sorry ma. Kung bumalik ka sa buko Last mama. na lang, Mayor. Mayor, sa kabila ng panawagang magbitiw siya sa pwesto, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi siya magre-resign. Ang sabi niya, bakit ko gagawin yon? Hindi ko tinatakbuhan ang problema. Ano po ang reaksyon niya dito? Di daw siya magre-resign kasi hindi niya tinatakbuhan ang problema. Oh, yun na. Tama. Siya yung problema. I think, hindi, wala man talaga mag-resign dyan. He's not man enough to do it anyway. He's not that kind of person. He cannot even own up to his mistakes. You know, he cannot admit that this country is, like divided. It's in Mayor, we talk about message. in ruins right now. Ni Pangulong Duterte. Ikaw naman, ano yung ni-reassure mo sa kanya? Ano yung naikwento mo sa kanya? Yun na, nandito kayo lahat. At sabi niya, talaga. Oh, saya siya. Tama na. Okay na. Paano yun? Last... Okay, mulaan pa ko. Ay, Jenny, Mayor. May ano lang. May one question. Oh. Ano po ang masasabi ninyo sa mga balita tungkol sa impeachment case na kinakaharap ng inyong kapatid na si Vice President Sara Duterte? Wala. Sana lang pasagutin yun. Sana Sagot lang. niya na yan. Gusto niya ng lahat. Oh. Last ba? Wala. Kasi, Yeah. halata naman yung ano talaga ngayon. Makita nyo lang, yung politika ng Pilipinas, ginapag-initan talaga kami ng administration ngayon. So, tingnan natin kung Diyos na magsasagot niyan. Yes. Mayor, panghuli na lang, saan ka kumukuha ng strength para labanan itong mga paggigipit sa ating lahat, sa ating mga Pilipino? Sa totoo lang, may tiwala talaga ako sa Pilipino na kaya pa natin na pagandahin yung bansa natin. Kasi high moral man yung mga supporters natin, yung mga DDS, yung mga naniniwala kay PRD nung pagbaba niya. That's why, he got a really high trust approval rating, trust rating. So, tingin ko, ang mga Pilipino gusto rin, especially yung mga OFW, because yung point of comparison nila, yung mga lugar na tinitirhan nila, so nakikita nila on how governance should be and how a government should treat his people. Its people, di ba? Yeah. So I think, yun. Yan. Sa tao kayo kumukuha ng lakas. Yes. We love that. Last na lang po. I'm thinking, how can I use my talent also in the Philippines? Because I'm working here 18 years and still we are using my talent for rich people over here. Oh. And I'm thinking, why I should not serve my own country? I That's should true. serve my own That's true. Yep. Di ba? Ano, ma'am? We are also thinking, we are here because we are looking for nice, but we have more nicer in the Philippines. That's I'm looking for. My Sayang. spirit, very positive, optimistic. Tama. Ganun lang. Yes. Laban ng lagi. Because wala man. If you stop now, wala na mangyayari talaga. Yung problema lang din naman talaga ng Pilipinas, yung mga traditional practices talaga ng mga politicians. Pero that's another topic. And I don't want, kasi marami na namang magagalit sa akin pag magsalita talaga ako niyan. Last daw, Mayor. Last na lang po.
Last daw, Mayor. Mayor, last question. Pwede po bang malaman ang inyong saloobin sa mga usaping nagsasabing pansamantalang hindi mo na pwedeng manungkulan ang inyong ama habang nasa Hague at kayo raw muna ang maaring tumayong pansamantalang pinuno? Problema nila yan? Problema sa totoo lang, I don't really care what the administration will do because they're really doing extraordinary things. Kahit ano, binamagic nila, maraming exhibition, may tao dyan na nakakulong dahil, technically, it was a kidnapping. So, wala talaga kong expectation sa administration na ito. Thank you, Mayor. Mayor, hindi ko alam kung na, pero yung pagsusumpa po ni Tatay Digong na meron na pong arrangement para panunumpa. Wala pa. So, we'll work on it. I still want him to, manumpa because the people voted for him. The Davaoenos want him to be the mayor of Davao City. Yun ang pumunutulo. Sa tanong niya, excited na ba siya ulit maging mayor? I suppose. Yan man talaga yung gusto niya buong buhay niya. Maglingkod. Even more than being the president. Yeah, he wants to be the mayor of Davao City. Alright. Okay, thank you. Napaka-last message, Mayor. Salamat kay sa inyong tanan katong mga kuan. Kailan magtagalog ko. Maraming salamat sa inyong lahat sumusuporta sa tatay ko. It means a lot to the family. Like I always say, kung wala kayo, wala na rin kami dito ngayon because mahirap talaga yung sitwasyon. It's been very unfair from the beginning but we're still here because of the support that you're showing us. Laban lang po. Oh. So thank you. We will continue fighting for you also. Mayor, magpa-selfie daw sila, Mayor. Sige.